Meron po akong kumpisal sa inyo, ha? Okay lang po. Huwag niyo lang po akong pagkwento, ha? Marami pong nagtatanong sa akin, Father, nanligaw ka ba? Ano po sa tingin ang sagot ko? Ang sagot ko, hindi po ako nanligaw. Akong niligawan. Ang confession ko po ito, ha? Para malinis po ang aking konsensya. Nung nag-aaral po ako sa pagkapari, nagkaroon po ako ng girlfriend. Huli na lang po nalaman ng mga magulang ko yan. Tinago ko. Hindi ko ba alam paano ako nagkaroon ng girlfriend? Sabi ko nga sa inyo, ako niligawan. Nagising na lang ako isang umaga. Tinatawag na akong mahal ng isang babae. E total nandyan na rin. Sige, tinuloy ko na. No? At nung minsan, kami po ay nasa sinihan. Anong ginagawa po namin doon? Siyempre, nagro-rosaryo, no? Ano bang gagawin mo sa sinihan? Siyempre, magde-date, no? Nagde-date po kami. Hindi ko po makalimutan. Sinabihan ako ng aking girlfriend. Alam mo, alam ko naman nagpapari ka. Alam ko, pipiliin mo ang Diyos kesa sa akin. Pero ito lang yung request ko. Bago ka magpari, bago ka magpa-ordain, bigyan mo lang ako ng anak. Sabi po niya. Natigilan po ako. Yun po yung pinakamalaking tukso, pagsubok sa buhay ko. Siyempre po, lalaki din ako, no? Meron din po akong feelings. Pero salamat sa Diyos, hindi ko po sinundan yung gusto niya. Salamat sa Diyos, hindi ako nahulog sa tukso. Bakit? Kasi huminto po ako, nagdasal, nanalangin, at nag-isip. Ano po ang inisip ko? Kung magpapahulog ako dito sa tukso, ano kaya yung sisirain kong kinabukasan? Sisirain ko yung kinabukasan ko? At kung magkakaroon ako ng anak, yung buhay ng magiging anak ko, hindi magiging normal dahil yung tatay niya, hindi man niya mapagmalaki, tinatago siya, pari. Naisip ko po yun. At tinanggihan ko po yung aking girlfriend. Yun po yung dahilan bakit nagkahiwalay kami. Kasi kung pagpapatuloy ko po, siguradong magkakaanak ako. Totoo po ang tukso sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga malalapit sa Diyos. Tandaan niyo po yan, ha? Habang lumalapit ka sa Diyos, lalong lumalakas ang tukso. Yung mga hindi na lumalapit sa Diyos, hindi natutuksohin yan. Bakit? Kasi nahulog na sila sa masama. Tandaan niyo po yun. Pero bakit kailangan mo pa rin makipagbuno, makilaban sa tukso, sa masama? Kasi tandaan mo, pagkatapos mong mapagtagumpayan ang tukso ng demonyo, may naghihintay na pagpapala sa iyo. Sabi po nila, it only takes 7 seconds to make a decision in life. Ganun po kabilis. Gumawa ka ng mabuting desisyon, masamang desisyon, it only takes 7 seconds. Hari nawa, dun sa 7 segundong yun, magdasal ka, manalangin ka, magmuni ka, mag-isip ka. Ano ba ang sisiraing mong kinabukasan kung magpapahulog ka sa tukso ng demonyo? Mga kapatid, matalino ang masama. Mas matalino sa iyo. Matyaga ang masama, hindi titigil yan. Pero hindi siya makapangyarihan. Sinong mas makapangyarihan? Ang Diyos. Kung tayo ay haharap sa tukso, ang mabuting balita. Nandyan si Jesus, nandyan ang Banal na Espiritu, at napakaraming mga anghel na nagbabantay, nagagabay sa atin. Ang tanong lang, sino ang iyong pakikinggan? Sino ang iyong susundan?